Morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa day 57 ng ating daily devotion. Ngayon po ang ating lesson ay on the joy of seeing lives change based po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sinasabi po dito, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. So mag-imagine po kayo ng isang buhay na completely na binago ng Panginoon. So marahil ito ay journey ng kakilala nyo o kaya ng sarili nyong buhay. So for sure, makikita natin kung gaano ka-amazing yung power ni God, how He changed these lives, either ng kakilala nyo or ng buhay ninyo. So katulad ng kung paano ang isang caterpillar ay naging butterfly, ganoon din po when a person becomes new in Christ. Ngayong umaga, meron po tayong 3 points na pagbubulayan. Ang una po ay celebrating transformation. So one of the greatest joys in our faith is witnessing how God changes lives. Yung tipong kakilala mo na dati palaaway, naging peacemaker na. O kaya naman yung dating hindi mo maaya-aya sa simbahan, ngayon siya pa yung naghihikayat ng iba. Dahil nakilala na niya at nabago siya ni Kristo. So when someone turns to Christ, they are made new. Their past no longer defines them. Kaya dapat tayong mag-rejoice sa transformation na ito, tulad ng kung paano nagse-celebrate ang buong kalangitan kapag may kahit isang makasalanan na nag-repent. Sabi nga sa Luke chapter 15 verse 7, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So today, let us take a moment to thank God for the work He is doing, not just in our lives, but also in the lives of others. Ang next point naman natin ay praying for changed lives. Nais ng Panginoon na mas marami pang tao ang makakilala sa Kanya. And as believers, we are called to pray for those who have yet to experience this transformation. This morning, I encourage you to ask God to show you someone in your life who needs His love and grace. Hingiin natin na i-lead niya tayo sa mga individual na nais niyang baguhin. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng opportunity to share His gospel to them nang may pagtitiwala sa Diyos that He can change even the most stubborn hearts. And lastly, point number 3, sharing in the joy. When someone comes to Christ, hindi doon natatapos yung journey nila. In fact, it is just the beginning. We are called to walk alongside them, encourage them, and celebrate their growth. Tulad ng kung paano ang isang halaman ay patuloy nating inaalagaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na araw, tubig, abono, o iba pang mga makakatulong sa paglaki nito, ganoon din ang mga taong binago ng Diyos. They need a thriving faith community that rejoices together, lifting each other up as we grow in Christ. Ika nga, the more, the merrier. Mas masayang makita na sama-sama tayong lumalago sa ating buhay espiritual. So let us commit to being people who celebrate God's work in others. To end, I want to leave you with these 2 questions. Tanungin natin ang ating mga sarili. Pinagdiriwang ko rin ba ang pagbabago ng iba, gaya ng pagpapasalamat ko sa pagbago ng Diyos sa buhay ko? At handa ba akong magpagamit sa Diyos para makatulong sa kanyang pagbago sa buhay ng iba? Let us pray. So Heavenly Father, thank you for your incredible work that you are doing in transforming lives. Salamat po sa mga buhay na iyong binago, sa biyayang iyong ipinagkaloob, at sa pribilehiyong makapaglingkod sa iyong kaharian. Kami po ay nagagalak sa kapangyarihan ng inyong salita na siyang nagpapabago sa lahat ng bagay. Nawa, bigyan niyo po kami ng pusong nagdiriwang sa tagumpay ng iba at mga matang nakakakita ng iyong pagkilos sa aming paligid. Lord, lead us to those who need your love and truth, and give us the courage to share the hope that is in Jesus Christ. Father, as we celebrate the upcoming 100 years of UCCP Salinas,
We praise and thank you for your faithfulness mula noon hanggang ngayon. As we move forward, patuloy niyo po kaming gamitin upang ipahayag ang iyong ebanghelyo at ipadama ang iyong pag-ibig sa mas marami pang tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po at magkita-kita po muli tayo para sa ating Day 58 bukas. God bless!